Tinanghali ako ng gising, man. Ito, nag-refuel ako ngayon. Dahil nabawasan na yung fuel natin. Uy! Magkakarga lang ako ng 200 litro. Ang halaga ng fuel ngayon ay $1.83 per liter. Grabe, sobra. Mag-aalas 7 na lang umaga. Wala niyo. Nakatulog ako ng mga 11:30 ng gabi. Mag-a-alarm sana ako ng alas 12. Kaso lang, wala eh. Hindi ko narinig yung alarm. Kusa na lang akong nagising ng 6 o'clock ng madaling araw. 6:30 actually. Hindi ako kaagad nakatulog. Nakahiga lang ako. 11:30. Pasarap yung tulog ko, man. Lamig. Sobrang lamig dito, man. Dito tayo sa loob. 26 degrees Fahrenheit pala, man. Maganda lang ang panahon, man. Kahit sobrang lamig, ayos lang. $250 for $464. Grabe. Halos mapuno din naman pala. Dumi na ng ano ko, tangke. 7 liters lang ang lalagay natin dito. So, abante lang ako ng konti. Magtitimpla ako ng kape. Abante tayo para merong ibang makapag-fuel din. Colombian coffee naman ang kukunin ko. Ay, butik. Mas maitim pala to. Mas masarap to ah. 2 asukal. Excuse me. Ayos na tayo, man. Goodbye, Flying J. Thank you for the safe nights. Right? Let's go, man. Uwi na tayo. Tanghali na. Tinanghali ka na. Mismo. Maganda nito, wala na tayong slush. Wala na ang kakaldag sa atin. Oy, stop sign. Full stop. Okay. Ay, hindi ako maabot sa light. Sarado na yung KFC, man. Parang aabot ako sa light. Hindi maabot. It's okay. Ayos namin. Let's go. Init. So alas 7 na lang tanghali. Ay, alas 7:30 na lang umaga. And kakaalis ko nga lang dito sa truck stop. Papasok na ako ng Highway 401 westbound. Tinanghali ako ng gising. Grabe. Ngayon lang nangyari sa akin tong hindi ako nagising sa alarm. Hindi ko narinig yung alarm clock. Dahil nga nung isang gabi bago tayo mag-deliver, alas 2 ako nagising, no? O 2:30. Tapos nakabalik ako dyan sa truck stop ng 5 p.m. So ilang oras din yun? PM mo ng 12, 13, 14 and a half hours, no?
14 and a half hours akong gising. Oo naman, no? Uy, buto yun ah. Ngayon, syempre, pagkadating ko dyan sa truck stop, naligo ako, kumain ako, nanood ako ng konting TV, putik. Nung humiga ako ng alas 8, maya ako nagigising. Naging alas 9 na, naging alas 11. Yun yung huling gising ko, alas 11 o alas 12. Putik na yan. Yung susunod na gising ko 6:30 na ng umaga, no? Ang layo ng pagitan. Siguro sabi nga ng mga ibang kasamahan ko dito sa trucking, sabi nila binawian ako ng katawan ko, sabi nila. Parang ganon. Kasi kapag sobrang pagod ka raw, talagang pag natulog ka minsan, no, sa sobrang pagod mo, hindi mo na mamamalayan yung paligid mo. Parang ganon yung nangyari sa akin, men. Sobra. Nagising ako 6:30 na ng umaga. Putik, paakit na yung araw. Palabas na yung araw, kumbaga. Medyo maliwanag na. Sobra. Ayos lang. Ang mahalaga, no, nakapagpahinga ako, nakatulog ako ng maayos, no? Sobra. Dire-diretso 6 hours mahigit. Tagal kong hindi naranasan yun. Usually 5 hours straight. Tapos lagi ako nagigising, di ba? Naiihi ka ng alas 3 ng madaling araw o alas 4. Pero to 11:30 yung huling gising ko, tapos rekta na hanggang 6:30. Putik. Sarap sa pakiramdam. So, alas 11 na ng tanghali. Nandito na ako sa Bowmanville. 401 westbound pa rin. And mga isang oras at kalahati, nandun na ako sa yard sa Oakville. So, siguro another hour, nandun naman na ako sa bahay. So, mga alauna o alas 2 o alas 3, nandun na ako sa bahay, no? Makikita ko na yung pamilya. So, hindi pa naman ako nagtanghalian, pero nag-almusal ako kanina sa may en route. Kumain ako ng sausage classic bagel diyan sa may Tim Hortons. Ayos naman. May kasama pang kape, men. Excuse me. Parang overcast ngayon. Mas gloomy ngayon, cloudy ang panahon. Wala yung sikat ng araw, no? Natatakpan ng mga ulap. Ang lawak ng radius ng ulap. Sa bandang norte, sa bandang south, sa bandang west, sa bandang east, hindi ko makita yung araw. Wala rin siya sa taas. Kasi tanghali na, dapat nasa taas siya, pero talagang maulap. So medyo nagbe-build up na ang traffic. Dahil nga malapit na ako sa Oshawa. Ngayon si Mommy, nagluto raw siya ng kare-kare, men. Kare-kare na pata. Yung ginagawang pata team. Napakasarap. Ano yun eh, yun yung favorite kong kare-kare. Kasi kapag kinain mo yung taba ng pata, no? Lalo na pag malambot. Yung bang hindi mo na kailangang tanggalin sa buto yung laman.
Ganun yung klaseng lambot ang gusto ko sa pata. Talagang ano men, hindi nakakauma yung taba. Kukumpara mo sa pork belly, yung liempo, no? Nakakasawa or nakakaumay, no? Pero yung pork hock ang tawag nila doon, yung pata, hindi nakakaumay yung taba. Tsaka parang hindi siya mamantika. Kaya yun, excited na akong makauwi dahil nga yung favorite kong ulam na kare-kareng pata niluto ni Mami. Tapos meron kang bagoong men, yung Barrio Fiesta. Tapos na ang usapan. Yun yung mas lalong nagpapasarap sa kare-kare. Yung bagoong alamang ba yun? O bagoong alamang na parang nagisa na. Hindi yung kulay pink ha, yung alamang na nagisa na, yung Barrio Fiesta nga. Nabibili sa Walmart yun eh. Napakasarap nun men. The best yun. Baba yung driver nung pit na yun ah. Ayos yun ah. Car hauler, no? Yung dala-dala niya mga kotse na bago, wala pang plaka. So, dadalhin niya yan sa dealership. Bibenta nila yan sa dealership. I mean, yung dealership, ibibenta na niya yan sa mga customer niya, syempre. Malakas daw kumita yung mga ano na yan, yung mga car hauler na yan kasi masyadong risky, no? Dahil kapag dating nila dun sa may dealership, usually nga, dun lang sila sa may gilid ng kalsada nag-offload. Minsan nga, sa may right lane. Kunwari, 2 lanes yung kalsada, dun sila sa may right lane nag-offload. Ang gagawin ng mga car hauler na yan, no? Mag 4-way flasher lang sila, ibababa nila yung deck nila, and then isa-isa nilang i-drive yung mga sasakyan papasok sa dealership. Kaya risky dahil nga kapag yan, nagasgas nila o nagkamali sila ng pag-drive, imbes na umaatras, napaabante sila. Mga ganong klaseng aksidente, no? Meron namang insurance yung mga ganyan, pero yung company na pinagtatrabahuhan nila, malamang ikakalta sa sweldo nila yun. Or hindi ko alam kung ano yung klase ng sistema nila dyan. Pero kaya mataas yung sweldo nila dahil nga sa loading and offloading process na ginagawa nila. Akala mo madali lang yun, no? Isasampa mo lang sa rampa o sa trailer yung mga sasakyan, paglo-loading. Kapag offloading naman, i-atras mo lang. Hindi rin madali yun, men. Dahil, syempre, dapat hindi magasgas yung kotse. Di ba? Pero para sa akin, sa tingin ko, no, ang pinakamahirap na offloading or in transit na, sabihin mo lang, securement. Hindi, sabihin na lang natin na offloading, wala nang in transit, no? Yung offloading process, para sa akin ang pinakamahirap yung flatbed. Hindi yung parang ang gulo nitong mga to ah. Teka lang ah. Ang gulo ng mga kotse sa harap ko eh. Pero hindi, I mean yung pag-offload naman ng mga flatbed, no. Eh merong mga heavy equipment, no, na nag-offload diyan. Hindi yung driver mag-offload kundi yung mga customer talaga. And sila rin yung maglo-load. Ang mahirap sa flatbed ay yung securement. Siyempre, sanayan yun, pero kapag umuulan, kapag nag-snow, kapag tag-init, walang Diyo. Kailangan gawin mo yun. Minsan talaga, madalas, nasa outdoor ginagawa yung mga securement na yan. Or kagaya ng sinabi ko kanina, in transit, no, kapag nasa kalsada ka na, hinto-hinto pa yung mga yan every 100 or 200 kilometers.
para lang siguraduhin na yung mga straps nila, yung mga tarps nila, secured pa rin. Hindi lumuluwag and whatsoever. Hindi kagaya ng dry van, nasa loob lang naman yung mga yon, naka-load bar lang or naka-strap lang, ayos na, di ba? Hindi kagaya ng tanker, wala ka namang isi-secure dito sa tanker dahil nga puro liquid chemicals lang, no? Hindi kagaya ng mga livestock, yung mga hayop na yan, yung mga animals, no? Yung mga animals na dala-dala mo, yung cows, poultry, ang tawag doon, yung mga pigs. Ano yung mga yan na hindi mo kailangang i-strap, pakakainin mo lang, in transit siguro, ganun. Kaya yung flatbed ang pinakamahirap dahil unang-una kapag winter, yung kaibigan kong isa, shoutout sa'yo Denver, no? Shoutout sa'yo pre, taga Saskatchewan yan sa Regina. Flatbed dyan, kinukwento niya sa akin na yung tarping ang pinakamahirap kapag winter. Dahil kapag ibubulat-lat mo yung tarp, kunwari nakatupi siya, di ba? Naka-square, nakatupi. Kapag mag-tarp ka ng load mo, kapag na-loadan na siya daw, itatarp na niya, pag bubulat-latin niya na yung tarp, napakatigas. So yung mga crease ng pagkatupi, hindi basta-basta magiging mawawala. Meaning to say na hindi siya parang tela. Na kapag pinagpag mo, parang planchado na. Yung tarp na yan, makikita mo pa rin yung pagkaka-UP niya. And then, kapag natapos na siya mag-offload, tatanggalin na niya yung tarp, di ba? Tutupiin na niya ng pa-square ulit para ma-secure niya sa likod ng trailer niya, sa may trailer niya. Mahirap na naman daw itupi dahil nga sa sobrang lamig, naninigas. No? Hindi pa kasama doon yung paano mo ihagis yung tarp. Na nandito ka sa driver's side, kailangan mong ihagis to the other side of the vehicle, papuntang passenger side. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Siguro meron silang stick, ginagano nila, no? O yung straps, sinahagis silang pa ganon. Di ba? Parang yung straps na yan, naranasan ko mag-flatbed dati. Straps lang yung ginamit namin. Naninigas din yan kapag nirorolyo ko na pabalik sa nung natapos namin mag-offload. Nirorolyo ko na siya pabalik sa mga sa mga logistics niya sa gilid ng trailer. Mahirap, man, dahil matigas, malamig. Maninigas yung mga kamay mo kung wala kang proper gloves. Sobra yun. Kaya nasabi ko na ang pinakamahirap na offloading and loading process, no? Securement process in general, ay ang flatbed. Wala nang iba. So, nandito na ako ngayon sa Ajax. Malapit na tayo, man. Mga kalahating oras na lang yung GTA and then Oakville na yon pagkatapos ng GTA. Yung GTA meaning Greater Toronto Area. So, pag nalagpasan ko na yung GTA, nandyan na ako sa Oakville. Maganda pa rin naman ang daloy ng traffic, no? Ayos pa. Pero ito lang pauwi na ako. At ano ba yung tumatakbo sa isipan ng mga truck driver kapag pauwi na? Iba-iba, syempre, iba-iba kami iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan, pero sa isang typical na truck driver na kagaya ko na pamilyado, na may asawa, na naghihintay sa bahay, isa lang ang nararamdaman namin. Excitement, man. Wala nang iba. Ako, 2 araw lang akong nawala, no? Pero nandun pa rin yung excitement ko, syempre. Sino ba naman yung may gusto na mawalay sa pamilya, no? Hindi ko ma-imagine yung ibang mga trucker na nagtatagal ng 1 linggo, 2 linggo, or even a month. Minsan over a month pa nga sa kalsada, no? Parang hindi ko ma-imagine yung pangungulila na nararamdaman nila sa pamilya nila. Kaya saludo ako sa mga truck driver
na talagang nagtatagal sa kalsada ng mahigit 2 linggo, nawawalay sa pamilya nila dahil kailangan dyan ng tibay ng loob para magampanan mo yung trabaho mo ng maayos at ligtas. At the same time, para makauwi ka ng safe sa pamilya mo. Saludo ako sa mga truck driver na yan. And mabuhay tayong lahat. So, ito na yung traffic. Nag-build up na sa harap ko. Dahil lahat ng mga sasakyan na nandito sa east side ng GTA, pupunta na sila ng GTA. Usually, dyan sila nagtatrabaho eh. Kaya sila lumalayo sa GTA dahil mas mura yung cost of living sa labas ng GTA. Tama ba ako doon o mali? Pakisabi na lang kung mali ako doon. Pero yun yung nakikita ko. Either pupunta ka ng north, pupunta ka ng west, or pupunta ka ng east. Di hamak na mas mura kesa sa Greater Toronto area. So, nandito na ako, malapit na sa yard, man. Salamat sa Diyos at nakarating tayo dito ng ligtas. So, pagdating doon, ibababa ko yung hose. Tatanggalin ko yung fittings dun sa may hose rack, hose tube, para pahuhugasan natin sa mga kasama natin dyan sa wash rack. So, yun na nga. Magpapahugas tayo ng mga hoses, mga fittings. Tanggalin natin ang ating trailer and then uwiin namin. Unahin natin tong fairings dalhin dito sa loob. Ay, sarado yung pintuan ng bay. Dito na lang tayo dumaan. Harangan natin ito. Iwasan natin ibagsak ang hose para hindi masira yung dulo. Hawakan ng both ends, ganyan. Para hindi makaladkad. Tapos atakin natin dito. Iwanan ko lang dyan yan and then hugasan niya ng mga tao dito. Wala sila. Mamaya na yan, balikan natin mamaya. Tanggalin na natin to. And then tsaka natin ito iatras. Siyempre sarado natin to.
So, ibaba natin ang suspension. Yan. Ibaba na natin tong legs. Laging uunahin ang legs for safety. And then isusunod na natin tong mga airlines and electrical line. Ay! So, dyan ko lang nilagay yung mga linya, hindi ko na nilagay dito. Dahil dito lang naman ako sa yard. At dito lang din naman ako kukuha ng trailer. Pinakahuli, hahatakan natin tong handle para mag-unlock yung fifth wheel. Bago tayo magkalas ng tuluyan, double check. The legs are down. Handle is out. The lines are disconnected. So, pull out tayo. So, mag-pull out lang tayo ng konti. Kapag nag-release na ang fifth wheel, apply natin yung brake and then dump natin yung hangin. Dump natin yung hangin dito sa airbags natin para bumaba yung suspension, para hindi porsado yung ating mga airbags pag pull away. Ayos na. Arvin, I can clean my hose. I can clean the hose myself. Yeah, go ahead. All right. Maybe the guy there, maybe to ask for you. Okay, thank you. Thank you. So kung hindi pa niya hinugasan tong hose ko, ako na maghuhugas na ito. Tignan natin. Tignan natin, man. Señor, ¿cómo estás? ¿Es good? Yeah. Bien? Bien, ¿ah? Gracias. Ayos na. Nahugasan na niya, men. Hindi na ako maghihintay. Ayos na. Siguraduhin naman na nilinis niya. Malinis na nga. Wala na yung yogurt. Baba nga natin to. Yan. So ilagay na natin tong ating hose. Umuusok pa. Hot water kasi yung pinanglinis dito. Mamaya natin tatakpan para lang mataktak yung tubig. Ayan, ganyan. Tataktak lang natin yung tubig. Yun o. Akit tayo dito. Kunin natin yung takip. Dahan-dahan, men, baka malaglag ka. So nakuha ko na yung hoses ko and fittings, malinis na sila. So ipaparada ko na tong truck doon sa may aking spot. And then yung mga papeles, dadalhin ko na lang kapag nakakotse na tayo. Pagod rin ah. Pero thank you Lord for a very successful and safe trip. Ganun lang, no? Tapos na, ganun lang. Nahirap na masaya.
Kailan ako aalis, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ilang araw ako maghihintay sa bahay. Ganun pa man, ang mahalaga, makapagpahinga muna, men.